Kapag ang mga sumusunod na henerasyon, hindi tayo magtanim, hindi tayo mag-alaga ng hayop, aasa na tayo sa imported na pagkain. Nakakatakot yan. Kamusta po kayo mga ka-foodie? Naririto po tayo ngayon sa SM, sa ilalim ng mangga. Kasama natin ang hinahangaan ng mga Gen Z. Pinapanood lagi. Pati ako, nanonood din ako eh. Kahit Gen Z ka, kami naman, senators. Senators? Alam mo yung senators? Ano po yun? Seniors, pretending to be teenagers. Yan ang senators. So, kayo naman mga Gen Z. Kaya po talaga ako dito napadpad kasi gusto ko rin talagang kausapin si Mang Con at magtanong sa kanya ng mga konting mga question patungkol sa agrikultura. O sige. Handa na po ba kayo sa mga katanungan ko? Pipilitin kong sagutin mga katanungan mo. Hinihintay rin po ito ng mga kapwa ko, Gen Z. Shoot! Sige. Okay. Totoo po ba na ang pagtatanim or pagpa-farm ay hindi para sa mga Gen Z na katulad ko po? Hindi. Alam mo ang pagtatanim, ang farming, pagtatanim ng halaman, pag-aalaga ng hayop, para sa lahat yan. Para sa mga matatanda, para sa mga bata, para sa lahat yan. Para sa ating lahat yan. Basta mahilig kang magtanim, mahilig kang mag-alaga ng hayop, kahit ano pang edad mo. Yung iba nga ang mga bata pa lang Kami nga, nung mga bata kami, nag-aalaga na ako ng baka, nag-aalaga na ako ng kalabaw, may mga kambing na ako. Ano po kaya yung mga gusto nyo pong ipayo sa kapwa ko po Gen Z para mahikayat ko po sila na magtanim, mag-alaga ng hayop? Mabutit na tanong mo yan. Alam mo ba, 10 years ago, sinasabi nila sa atin, ang karamihan sa ating mga magsasaka ay nagkakaedad na. Sabi nila, 10 years ago, 50 years old na ang karamihan sa ating mga magsasaka. Di ba? O, 10 years ago yan. Di ibig sabihin, mga 60 years old na, mga senior citizen na lahat ng magsasaka. Problema ngayon yan, kapag ang mga sumusunod na henerasyon, hindi tayo magtanim, hindi tayo mag-alaga ng hayop, aasa na tayo sa imported na pagkain. Nakakatakot yan. Bakit kamo? Luluhod tayo sa mga iba't ibang bansa para makakain. Kasi wala na nagtatanim, wala na nag-aalaga ng hayop. Kaya kailangan ang mga Gen Z, matuto sila. Maging magkahilig sila mag-farming. Yun nga po yung pangalawang ko po. Marami nga nagsasabi na hindi interesado po yung mga kapwa ko Gen Z sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng hayop kasi talagang iba po yung nakasanayan na po ngayong panahon na to. Kaya talagang dumulog po ako sa inyo, Manong Conrad, para talagang masabi niyo po sa kanila kung bakit importante sa atin na magtanim at talagaan po yung sarili pong sa atin para meron po tayong kinabukasan. Yes, totoo yun. Kaya nga ang mga kabataan, sana magkahilig sila. Opo. Maengganyo sila na magtanim at saka mag-alaga ng hayop. Para din sa kinabukasan nila yan. We have no other choice but to embrace farming. Food security is very important. That is the primary concern of our nation. So, it's really fun ang maintindihan ng mga kabataan yan. Masisiyahan sila. Ano po kayang mga program po ng DAR ang pwede pong makapaghikayat sa mga kapwa ko po Gen Z para matuto po or magpursige po silang magtanim o mag-alaga po ng hayop? Itong ginagawa natin ngayon. Opo. Kaya kita inimbita dito sa aking programa. Kasi ikaw mismo, pag nakita ka ng kapwa mo mga kabataan, maraming nag-iidolo sa'yo. Akala mo ba? Ang daming nagfa-follow sa'yo. Ang daming mong mga followers. So makita nila na si Mr. Bynes, di ba? Si Alexis Bynes, nagkahilig sa agrikultura. Ang galing magluto. Niluluto niya yung kanyang itinanim. Di ba? Ganda yun di ba? Kaya marami pa kaming iimbitahin mga kabataan na katulad mo na maghihikayat sa kapwa nila kabataan na magkahilig din sa agrikultura. Di ba? Kasi ang agriculture ay kapatid din yan ng tourism. Pag marami ka mga magagandang tanim, maraming gustong pumunta rin sa inyong, di ba? Mag-picture. Halimbawa, nagtanim ka ng mga mulberry. Mga kabataan po ngayon, mahilig sa picture. Yes! Anong tawag nila doon?
Instagrammable. Instagrammable. Opo. Di ba? O ang hilig ng mga kabataan, mamimitas sila ng mulberry. Di ba? Opo. Si-share nila yan. O, ito, tingnan mo to. Pipicturean. Di ba? Nabibidyoan. Ang sarap-sarap ng mulberry, di ba? Kaya it's really fun. Alam mo, it's Opo. really fun. Agriculture is fun. Fun. Nung narinig ko nga po yung mga sinasabi niyo po, talagang mas naengganyo pa po ako. Ipagpatuloy po yung panghihikayat sa mga kapwa ko kabataan. Ito mga nakasanayan po natin na mga tinatawag po sa mga kapag nagkakamali po yung tao or yung hinahalin tulad po yung isang tao sa isang mga pagkain, pruta, sa mga bagay para i-down po sila. Katulad ng mapupunta ka sa kangkungan. Diba? Mali nga eh. Yun nga. Kamote ka. Ganyan. Bakit natin gagamitin yung mga expression na yun? Di ba? Tulad halimbawa, pag sinabing kalabasa ka talaga, parang bobo ka. Di ba? Ano naman ang koneksyon ng kalabasa sa pagiging bobo? Yung kalabasa nga, dapat yan ang simbolo ng katalinuhan. Hindi dapat yan simbolo ng kabobohan. Di ba? Kasi ang kalabasa, maraming pwedeng paggamitan yan. At saka alam mo ba, ang kalabasa, matalino yan. Ba't mo talino? Naghahanap yan ng yung vine yan eh. Naghahanap yan ng sarili niyang paggagapangan. Kaya po siya lumalaki. Oo, lumalaki. Ang kalabasa hindi dapat maging simbolo ng kabubuhan. Ganon din. Sasabihin to, kamote to, nangangamote to. Di ba? Ano naman ang koneksyon doon? Ibig sabihin, mahina ka, weakling ka, loser ka, di ba? Pati mga word na pupulutin ka sa kangkungan. Ayan, sasabihin nila, pupulutin ka sa kangkungan. Di ba? Ano pong masama sa kangkungan? Ano masama sa kangkungan? Mabuti nga pulutin ka sa kangkungan eh. Di ba? May pangano kesa pulutin ka sa kulungan. Kulungan. Di ba? Kangkung, okay na po yun sa kangkungan kaysa sa kulungan. Kaysa sa kulungan. Opo. Di ba? Kaya nga, yung mga ganun, mga expression na lalong napapalayo ang mga kabataan sa yung mga magtanim ay hindi biro. Opo. Lagi kang nakayuko. Di malang makaupo. Hindi na ganun, hindi na uso yun eh. Mechanized na tayo eh. Tsaka mayroon ng mga moderno at makabagong pagsasaka. Meron na, pati pag-aalaga ng baka, moderno na eh. Hindi ako naniniwala na mahirap ang agrikultura. Oo. Hindi po naniniwala. Masarap nga eh. Ayan, nakita mo. Etong tanim na palay na ito. Hindi naman maghapon nakayuko yung nagtanim niyan. Meron na kaming ginagamit na equipment. No? Na meron kaming parang traktor na sila mismo nagtatanim. Sipol-sipol lang yung nagmamaneho eh. Di ba? Opo. Nasa iba na po yung panahon nga. Meron nga siyang meron siyang earphone eh. Nakikinig lang sa sounds dun sa cellphone niya. Nagtatanim lang. Habang umaandar yung tigatanim. Ang mga kabataan, matutunan magtanim ng mga halaman na plant once, eat forever. Ano po yung plant once? Magtanim ka lang minsan. Habang buhay mo na pinapakinabangan yung puno. Opo. Ano yan mga yan? Mangga. Mangga. Okay. Kawayan. Buko. Yung kawayan, pag tinanim mo, taon-taon, meron ka ng labong. Yung breadfruit. Magtanim ka ng breadfruit. Di ba? Yung rimas. Opo. Sa Bisaya, ang tawag doon, kulo. Opo. Minsanan lang natanim. Yearly. Minsan nga, hindi yearly. Twice a year pa. Nagpubunga. Hitik sa bunga. Plant once and eat forever. Opo. Yan, importante yan. Tatandaan nyo yan. Opo. Minsan ka lang magtanim, habang buhay ka na papakainin. Alam mo ba na ang saging is also a tree of life? Oo. Ang saging, tutubo yan. Pag bumunga na ang saging, yung puso ng saging, puputulin mo yan. Binibenta yan. Oo nga po, ginagawang ginagata. Ginagawang gulay. Yung puso ng saging, hinahalo sa kare-kare. Pwedeng table, yung mga table bananas. Opo. Pero yung saba na saging, pwede mong gawing banana Q, tapos turon. Napakarami pong recipe. Napakarami. Ang dami ko pong natutunan sa mga sinabi niyo po. Oo. Na alam ko na matutuwa rin po yung mga kapwa ko rin po kabataan. Sa mga nalaman din po nila. Sana, Alexis, alam mo, ang daming naniniwala sa iyo. Salamat At po. may tiwala sa iyo ang mga kabataan, kapwa mo kabataan.
Sana sa programa mo, magtagumpay ka palalo at Salamat po. sana hikayatin mo ang ating mga kabataan na pumasok sa agrikultura, na pumasok sa food security. Nung nakalibot-libot na po ako dito sa farm nyo, talagang sobrang dami ko rin po talagang natutunan. Katulad nung, nung kumuha po tayo ng langka, di ba po, talagang tumubo lang siya dyan pero napakalaking pakinabang niya po. Parang kaya na natin makapagluto ng ulam, kaya po natin makagawa ng mga panghimagas, pero nandiyan lang po siya sa bakuran nyo po. Di ba Correct. po, parang tinanim nyo lang po siya, tapos napakinabangan po natin. Napakinabangan Opo, natin. yun nga po. Kaya talagang natutunan ko po na talagang dapat na matuto po talaga na kami mga kabataan na magtanim para meron po akong pakinabangan po. Oo. Na kasi Pero- pwede rin po silang pagkakitaan. Pwede rin po silang maging pagkain sa Hindi mo pang-araw-araw. naman kailangan gayahin yung iba eh. Opo. Mas mabuti yung hindi ka boring, Mhm. di ba? Kanya po yung gagawin ko, yung mga iluluto ko po talagang itatanim ko na po sila para soon na kapag iluluto ko na po sila, kukunin ko na lang po sila dyan para hindi na po ako... Tama. O halimbawa, yung guapol na sinasabi ko kanina. Yung guapol, nabenta mo yung, alam mo kung anong guapol? Ano po Ang yun? guapol ay guaba. Guwapa. O, use guaba in a sentence. Ano ba? Oh, sirit. Sirit. Pare, nagpagupit ako eh. Masagwaba. Ganun ba na yun? Hindi, Masagwa ba? yung guaba, no? Tanim mong guaba. Siyempre, ibebenta mo yan pagpitas mo. Yung hindi mo mabenta, gagawin mong juice. Yung juice na hindi mo mabenta, magiging suka. Marami tayong pwedeng gawin sa kabukiran. Napakarami talagang Oo. pwedeng gawin. Ang dami pwedeng gawin. Sobra. Oo. Kaya talaga sigurado ako na kasi yung mga kabataan po ngayon talagang gusto nila yung thrill, gusto Siyempre. nila yung mga nag-i-enjoy sila, yung parang para may resultang maganda na Siyempre. hinihintay. Kaya Siyempre. sigurado ako na matutuwa rin po talaga. Oh, yung dahon ng Itong saging. pinagkabalahan nila. Daon ng saging, pag natutuyo, no? Bigkisin mo, Mhm. tapos didiligan mo. Kukuha ka ngayon ng mushroom spawn. Tutubo yan, kabuti. Ang Ay, galing. naku, sarap. Ibang Kabuti. klase. Manong Conrad, maraming salamat po dahil napakarami ko pong natutunan. Napakarami rin po natutunan ng mga nanood po sa akin na kapwa ko kabataan. Sana po marami pa po kayong mahikayat na katulad ko na talagang bigyang pansin ang ating agrikultura dito sa ating bansa po. Alam mo, Alexis, ikaw nagpapasalamat. Palagay ko ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Hindi po. At dapat panahon na, no? Ang ating mga kasama sa gobyerno ay makinig sa mga kabataan. Kaya, Kasi ang mga kabataan ngayon, marami nang nalalaman. Meron ng internet at mga kung ano-ano, may YouTube, meron kung ano-ano pa. Maraming natututunan. Panahon na para makinig kami sa mga kabataan. Innovative, the young people are innovative, they are creative. Let's give them the chance also to give us the ideas. Tama ba? tama O po. kaya ako nagpapasalamat din sa iyo. Maraming salamat At, din po. Sumama ka dito sa konting Opo. maritesan natin, sa konting Sobra rin po chismisan akong natin. nag-enjoy kasi ang dami ko rin po natutunan sa inyo. Ayan. Ako rin. Oo. Maraming salamat, po, Mang Conrad. Salamat. At sa ating mga kabataan, huwag niyong kakalimutan, kailangan namin kayo. Kahit na anong sabihin niyo, kayo pa rin ang pag-asa ng ating kinabukasan. Mabuhay kayong lahat. God bless.